Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC family. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa sa atin. Ako po si Sis Jana Sarmiento ng CRC Kalangay Lutheran Church. Samahan niyo po ako sa ating programang Tinapay mula sa Langit, ang pang-araw-araw nating debosyon sa salita ng Diyos. Ngayon pong umaga ay matutunghayan natin ang ating mga teksto sa aklat ng Joshua 9 verse 21 to 27 na may pamagat na A Glorious Punishment for the Hebionites. Ngunit bago po tayo magsimula, tayo po muna ay manalangin. Panginoon, salamat po sa umagang ito na kami po ay makapagnilay-nilay ng iyong salita. Ipaunawa mo po, Panginoon, ang nais mong ipahayag sa iyong salita sa amin. Na hindi lamang po ito aming narinig, kundi matayuan namin at maisabuhay sa araw-araw naming buhay. Purihin ka, O Diyos. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ating pong basahin ang mga talata sa aklat ng Joshua 9 verse 21 to 27. 21. Hayaan niyo silang mabuhay. Gagawin natin silang tagapangahoy at taga-igib. 22. Pinatawag naman ni Josue ang mga taga-Hebyon at kanyang sinabi, bakit ninyo kami nilinlang? Bakit ninyo sinabing kayo'y taga-malayo, gayong taga-rito pala kayo? 23. Dahil sa ginawa ninyo, isinusumpa kayo ng Diyos. Buhat ngayon, magiging alipin namin kayo, tagapangahoy at taga-igib sa bahay ng aking Diyos. 24. Sumagot sila, ginawa namin iyon sapagkat napatunayan namin na talagang inuutos ni Yahweh ng iyong Diyos sa lingkod niyang si Moises na ipamahagi sa inyo ang mga lupaing ito at lipulin ang lahat ng taong nakatira dito. At ngayon kayo nga ay dumating, natatakot po kami na baka kami lipulin ninyo. 25. Kami nga po ay nasa ilalim ng inyong kapangyarihan. Ngayon, gawin po ninyo sa amin ang inyong mamarapatin. 26. Kaya't pinangtanggol ni Josue ang mga taong iyon at hindi pinabayaang patayin ng mga Israelita. 27. Subalit sila'y ginawa nilang mga alipin, tagapangahoy at taga-igib sa altar ni Yahweh. Nananatili sila sa kalagayang iyon hanggang sa ngayon at naglilingkod sa altar ni Yahweh saan man sila kailangan. Purihin po ang salita ng ating Panginoon. Makikita po natin dito kung paanong nagpakita ng habag pananagutan si Josue at ang mga Israelita sa kabila ng pandaraya ng mga Hebonita. Dahil sa takot ng mga Hebonita na sila'y lipulin, sila'y nagkunwaring galing sa malayong lugar at nakipagkasundo sa Israel. Bagamat nilinlang sila, pinili pa rin ni Josue na igalang ang kanilang kasunduan sapagkat ito ay sinumpa sa harap ng Panginoon. Bilang parusa, ginawa silang taga-pangahoy at taga-igib para sa sambayan ng Diyos, isang uri ng paglilingkod sa banal na gawain. Dito natin makikita ang isang mahalagang aral, ang pagkakamali at pandaraya ay may kapalit. Ngunit kung ang isang tao ay nagpapakumbaba at nagpapasakop sa Diyos, maaari pa rin siyang gamitin sa kanyang layunin. Ang nangingibabaw po sa mensahe sa talatang ito ay ang katotohanan kahit tayo'y may pagkakamali sa nakaraan, may pag-asa pa rin tayong maglingkod sa Diyos basta't handa tayong magbago at sumunod. Nakakapagpaisip ito sa atin na minsan sa buhay natin, ginagamit natin ang ating mga sariling diskarte upang makaligtas. Ngunit ang tunay na proteksyon ay nasa pagpapasakop sa kalooban ng Diyos. Huwag nating hayaan na ang ating panahon ang humahadlang sa ating paglilingkod ngayon. Ang Diyos ay laging handang tumanggap at gumamit ng pusong tapat. Sabi nga po sa 2 Timothy 2 verse 21, ang sino mang lumalayo sa kasamaan ay katulad ng sisidlang natatangi. Malinis at karapat dapat gamitin ng may ari para sa lahat ng mabubuting gawain. Kaya naman po sa ating buhay ngayon, maging matapat tayo sa ating salita, panindigan natin ang ating mga pangako at sikapin nating maglingkod sa Diyos sa anumang paraan. Huwag tayong mangusga sa ating kapwa batay sa kanilang nakaraan. Bagkus, ikayati natin silang maglingkod sa Panginoon. Kung tayo man ay nagkamali, lumapit tayo sa Kanya, sa ating Panginoon, na may kababaang loob at bukas ang Kanyang mga kamay upang tayo tanggapin at gamitin para sa Kanyang kaluwalhatian. Tayo po ay manalangin.
Ama naming makapangyarihan sa lahat, salamat po sa iyong salita na muling nagpapaalaala sa amin. Katulad ng mga Hebonita, kami rin po ay madalas na nagpapakita ng panlabas na anyo. Ngunit may tinatagong takot, pagkulang na minsan may panlilin lang. Patawarin mo po kami, Panginoon, sa aming mga pagkakamali sa panahong hindi po kami nagtatapat sa iyo. Salamat po sa inyong awa na sa kabila po ng aming mga kasalanan ay binibigyan mo po rin kami ng pagkakataong makapaglingkod. Naway maging tapat po kami mga lingkod na hindi naghahangad ng posisyon kundi pagsunod. At yung kami po ay nagkakagawa ng mga maling desisyon, Panginoon, tulungan mo po kaming tumayo. Tanggapin ang aming pananagutan at patuloy na maglingkod sa iyo ng may katapatan. Ito po ang aming dalangin. In Jesus' name we pray. Amen. Maraming salamat po sa pakikinig. Lagi po nating pagnilayan ang salita ng Diyos dahil ito po ang ating daan patungo sa katotohanan at kaligtasan. Muli niyo po kami samahan bukas sa pagninilay ng salita ng Diyos sa ganap na alas 5:30 ng umaga. Maaari niyo po itong i-share sa ating mga mahal sa buhay upang tulad natin maging pagpapala rin po sila sa iba. God bless po at purihin po ang salita ng ating Panginoon.